Okay, magandang oras po muli sa ating mga kababayan. Ano po? Well, alam niyo mga kababayan, para sa akin, ito pong mga nangyayaring ganito ngayon sa ating paligid, lalong-lalo na po sa mundo po ng politika, alam niyo, ito ay bunsod yan ng sobrang kasakiman. Sobrang kasakiman at ika nga'y sobrang pagiging matakaw nitong mga politiko. Matakaw talaga, no? Mga matatakaw at mga sakim na mga politiko. Mga matakaw, ika nga sa, siyempre alam na natin, matakaw sa kwarta, matakaw sa pesto, at minsan nga po, yung iba, kapit tuko pa. At kung magkaminsan, ang ating Pangulong Marcos, pinag-iisipan pa na hindi maganda. Na kesyo daw, wala na pong election, no L, sa 2028, na bagay na sinimangutan. Sinimangutan lang ni BBM. Oo, ilang beses na kasing sinasabi ni Pangulong Marcos na bababa siya, oo, pagkatapos ng kanyang termino. Pero itong mga ganid na ito at ang mga uhaw at takam sa posisyon, hindi na magkanda ugaga. Oo, hindi na makapaghintay 'Di ba? Gusto agad palitan ng pangulo na hindi man lang dadaan daw sa eleksyon. Yan ang gusto nila. O tapos ayun, sasabihin ng iba diyan, ay hindi naman namin inaagaw. O sabi nga ni Sara, 'di ba? Ayaw niyang agawin daw ang posisyon ni Marcos. Para gusto daw niya mapahiya itong si Marcos hanggang dulo. Ano ba namang klaseng pag-iisip 'yan? Alam niyo mga kababayan, hindi man perpekto itong administrasyon ni PBBM, ano po. Pero siyempre, marami namang nagagawa Marami siyang nagagawa at marami pang pinapagawa. Yan ang katotohanan. Oo, meron talaga pagkukulang. Alam naman natin lahat yan Oo, lahat po ng administrasyon ay marami pong pagkukulang. Wala pong perpekto. Oo. Pero sa kabila ng mga pagkukulang na yan, kung ano man yon, ano po, ang Pangulo ay nakikita naman natin ang kanyang pagiging masipag o pagsusumikap na mapabuti at maging maayos ang lahat. Oo, lalong-lalo na po dito sa ating bansang minamahal. Di po ba? Dahil alam nyo, hindi po magiging maayos at magiging maunlad ang isang bansa kung marami pong buwaya. Oo, kung marami pong korupsyon. Bagay na isa nga sa mga pinagtuunan po ni PBBM at ng administrasyong ito. Ano po? Ang pagsupil sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Yan po ay tinuunan or pinagtuunan pansin talaga ng ating Pangulong Marcos. Milyones o kaya baka bilyones pa nga 'Di ba? Ganyan karami po ang mga pera na napupunta lamang sa ilang tao. Oo, ilang tao lamang po ang nakikinabang diyan. Oo, wala pong kabusugan Kaya ang nangyari, ang kanilang mga bulsa ay mga nagmistulang mga buntis na tilapia. Oo, ang tawag doon, maumbok ang kanilang bulsa. Siksik, liglig, ng pera. Samantalang, patuloy namang gumagapang si Juan de la Cruz. Tayo po yun. Tayo pong mga ordinaryong mamamayan yan. Si Juan de la Cruz, gumagapang para may makain lamang at makabayad ng mga buwis. Oo, buwis na siya namang inaabangan nitong mga buhaya. At ang kagandahan lang, hindi po ito kinonsente ni Pangulong Bongbong Marcos gaya po ng ginawa po nung nakaraang administrasyon ni Duterte. Kaya sa mga nagsasabing wala namang ginagawa ang Pangulo, duwag daw ang Pangulo, weak leader daw ang Pangulo, yon walang ginagawa para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, lalong-lalo na po sa flood control. Ano po? Ano tawag niyo po dito? Ito, yan, yung picture na yan. Ayan, si Digong nasa ICC. Di ba? Oo, bakit nakakulong si Kibuloy? Ayan, si Kibuloy yan. Ayan, bakit nakakulong si Alice Guo? Ayan, si Tevez yata yan. Yung kalbo na yan, bakit nakakulong si Bong Revilla? Si Jinggoy. Yung mag-asawang Diskaya. Parehong may kaso na ngayon yon. Nakakulong pa rin. Si Bato. Si Atong Ang. Parehong nagtatago. Tapos ngayon, sasabihin yung weak leader yung Pangulo. Mga senador, maghanda-handa kayo. Ilan pa sa mga senador natin ang maaring makulong din, dahil nga po diyan sa mga mga anomalya na 'yan. Hindi pa kasama diyan yung mga ibang opisyal ng DPWH, napakarami na po nila. So abangan natin yung mga susunod pang makukulong diyan. Kung inyo pong papansinin mga kababayan, halos lahat ng mga 'yan, ang lahat ng mga yan ay mga kilalang personalidad. At maliban sa kilalang personalidad, sila po ay mga maiimpluwensyang tao. Pero hindi man nasindak ang Pangulo
pinairal ang batas. Kaya ayon, maraming naswak sa rehas. Yan, oo, si Sara, si Baste, si Pulong. Akala nila, kaya nilang sindakin yung ating Pangulong Marcos. Oo, sisindakin nila sa pamamagitan ng kanilang mga style na yan. May mga pasigaw-sigaw, ganyan-ganyan, banta-banta. Ayun, ang Pangulo ay hindi sila pinapansin. Kalmado lang at tuloy ang trabaho. Pero sigurado pa ako, ang mga ito ay pag nagpatuloy sa mga ganyang gawain, tiyak, may oras din ang mga ito. At kanina nga pala mga kababayan, sa selebrasyon po ng Araw ng Kalayaan, kapansin-pansin na wala po ni anino po nitong si Alan Cayetano. Ewan ko kung may nakapansin sa inyo. Hindi ko kasi napansin kung nandun si Alan Cayetano eh. Sige nga po, paki-comment nga kung nagkakamali ako dito, no? Kasi hindi ko siya nakita eh. Ang nakita ko po doon ay ito pong si Speaker Bogie D. Yan. Si tawag dito, si Gatchalian. As the Senate President for tempore, personal pong inacknowledge ni PBBM yung mga yan. Marami pang iba kasama sina General Browner, at siyempre mga kilalang mga opisyal ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. At dahil diyan na hindi ko nga napansin, ako lang, dahil hindi ko nga napansin, ipalagay ko, yan ay nagpapatunay lamang na hindi na talaga kinikilala nitong administrasyong Marcos, itong si Cayetano bilang leader po ng Senado. Yan. So, paano po yan, Mr. 10K? Hindi pa kaya ito, makaramdam naman ng kahihiyan? Hanggang ngayon ba, ipagpipilitan pa rin niya yung kanya po, ipagsisiksikan yung kanyang sarili sa posisyon na yan? Abay, kung siya man ay natutulog, sa tingin ko, kailangan magising na ito. Baka nananaginip ito eh. Kailangan gisingin na natin. Hoy, gising! Maghilamos ka na ng maligamgam na tubig, baka sakaling mahimasmasan ka. Paano kasi, halos lahat na po na taga-gobyerno, maging ang mga ilang naging dating Senate President, isa na po ang kinikilala nila eh. Naniniwala sila na si Gatchalian ngayon ang kinikilalang leader ng Senado. Ilan na lamang ang kumikilala dito kay Cayetano eh. Sila na lamang na hanggang dulo siguro, yung mga sanggandikit niya. Kagaya po ni Marcoleta, ay nako talaga naman. Si Pia Cayetano, siyempre kapatid niya yan. Si Padilla, at yung iba pang mga kasama niya sa minorya. Sila na lamang ang nagkakaisa at nagtitiwala sa isa't isa. Paano na po ngayon yan? Malamang sa malamang, si Bogie D at saka si Gatchalian na naman po ang nasa unahang upuan yan. Pagdating po sa sauna ng ating Pangulong Marcos, yung State of the Nation Address ng ating Pangulo na naka-schedule yata sa itong darating 27, ewan ko kung nagkakamali ako July 27 yata yung SONA pero ang sure ako diyan, out na si Cayetano. At isa pa ang balita, baka sa Lunes, ay nako, ito na naman po. At matutuluyan na talaga itong si Mr. 10K. Dahil ang balita po sa Lunes daw mayroon na naman pong dalawang taga Cayetano block ang lilipat sa majority block. Doon po kay Senator Gatchalian. Pagka nangyari yan, wala na nga. Wala na ngang magagawa itong si Boy 10K eh. Pati ang masamang plano ng mga ito sa impeachment, ay nako, bulilyaso na. Hindi na kasi mangyayari yung gusto nila na si Cayetano ang magpe-preside ng impeachment. At hindi ko alam kung sino po ang magpe-preside, pero malamang taga-majority na po ang magpe-preside dyan. Hindi ko alam kung si Gatchalian o kaya si Kiko Pangilinan yata. Kaya siguro mangyayari dyan, sige na, labasan na lang na ebidensya at nang sa ganun magkaalaman na. Matuloy na yung bloodbath ni Sara Duterte. Sabi naman niya, I want bloodbath eh. Di ba? Gustong mangyari ni Sara kasi yung bloodbath. So eto na ngayon, pagbibigyan na po ito. Ayan na. At pinaghahandaan na po talaga ng prosecution yan. Yung public prosecutor natin mula po sa Kongreso at yung mga private prosecutor na nagmula po sa mga kilalang mga law firm.
mga abogadong de Campanilla kung tawagin nila. Nako, talagang mabibigat yan. Abangan natin ito mga kababayan. Paano pululusawin ang mga depensa nitong si Sara Inday? Sabi pa nga ng ng isang abogado si Attorney Lorna Capunan ba 'yon? Oo, Lorna Capunan. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, pag dumalo daw si Sara, handa daw siyang ihawin. Ihawin o kaya gisahin si Sara. Nako po. At ito pa, mayroon daw mga bagong ebidensya na ilalabas itong prosecution panel na ika nga nakatakdang iharap po sa impeachment trial ng Vice Presidente ayon po kay pangalan nito Congressman Terry Ridon yata yon. Grabe. Grabe talaga. Oh, tambak ng ebidensya. Tambak na po ang ebidensya kontra po dito kay VP Sara Inday. Nakita niyo ba yung yung tambak na ebidensya, yung mga papeles na diniliver po sa Senado? Oh, isang kariton po yata yun. Oo, isang kariton na. Pero ngayon, dadagdagan pa. Matindi talaga ang labanan. Sa Lunes po, ang deadline, June 15 yata yon. Para po sa pagsusumiti ng mga tinatawag nilang pre-trial brief ng prosecution panel. Ganun din. Pati yung depensa, hanggang Lunes po yata yon. At sa June 18, yun naman, yung isasagawa na po na, parang yata yun closed door trial conference yata yun. Hindi po natin alam kung ano po yan, kung paano gagawin yan. So, abangan na lang po natin ang mga susunod na pangyayari po dyan sa Senado. So, ayan po. Abangan po natin yan ha. At sigurado ako lahat po ng mga Pilipino ay excited na para dito sa gagawing impeachment laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Okay? So, ayan lang po. Maraming salamat po sa muling panunood. God bless.